Kalayaan ng Konsensya, Episode 1. Alam mo ba, kayod ka ng kayod pero kulang pa rin ang sahod mo dahil sa taas ng bilihin, sa inflation at kaliwat ka ng taxes, manggagawa hirap na hirap makapasok sa trabaho pero ang mga walang hiya, dosi-dosena ang luxury cars sa garahe nila. Bakit may mga politiko na puro pangako tuwing election pero isa lang ang resulta, garapalan at sariling bulsa? Bakit ang mga matatalino at magagaling, imbes gamitin ang talino sa tama, ay nagiging eksperto pa sa pandaraya? At bakit kahit sa pamilya o simbahan, alam na natin ang mali pero nananatili tayong tahimik? Gusto mo bang malaman kung ano ang tunay na ugat ng lahat ng ito? At bakit kahit sino pa ang maluklok, parang walang nagbabago? Ang problema ng corruption sa Pilipinas ay hindi lang tungkol sa politics. Mas malalim pa ito kasi nakaugat mismo sa kultura natin. Marami sa atin matalino, magaling, achiever pa yan, pero kulang sa isang bagay, ang konsensya. Kaya kahit gaano karaming batas ang gawin, kung ang tao mismo walang conviction to do what's right, babalik at babalik lang tayo sa parehong problema. Dito pumapasok ang concept ng kalayaan ng konsensya. Ito yung ability ng tao na pumili ng tama kahit walang nakakakita. Ito yung freedom to follow what is good, hindi lang yung kung ano ang convenient o makikinabang ka. Pero sa society natin ngayon, madalas napapabayaan ito. Oo, mataas ang grades ng estudyante, magaling sa academics, pero kung hindi marunong makinig sa konsensya, nagiging matalino lang sa pangloloko at panglalamang. Kaya kung hindi ito haharapin, walang katapusan ang cycle ng corruption. Kasi kahit sinong leader iluklok mo, kung kulang sa konsensya ang mamamayan, paulit-ulit lang ang kwento ng pandaraya at pagnanakaw. Ang tunay na laban hindi lang laban sa corruption, kundi laban sa kakulangan ng konsensya sa puso ng bawat isa sa atin. Ngayon, kung alam na natin na ang ugat ng problema ay kulang sa konsensya, saan tayo dapat magsimula? Paano natin mahuhubog ang susunod na generation para lumaki silang may matibay na conviction? Diyan papasok ang unang haligi ng pagbabago, ang edukasyon. Yan ang pag-uusapan natin sa susunod na episode ng Kalayaan ng Konsensya. Episode 2, Edukasyon. Mga kababayan, kung may tunay na haligi ng pagbabago sa isang lipunan, ito ay walang iba kundi ang edukasyon. Pero tanungin natin ang ating sarili, anong klaseng edukasyon ba ang meron tayo ngayon? Oo, may math, may science, may English, pero ilan ba sa ating kabataan ang tinuturuan tungkol sa freedom of conscience? Ilan ang nakakaintindi kung paano gumawa ng tama kahit walang nakatingin? Ang freedom of conscience ay hindi lang basta isang konsepto. Ito ay pundasyon ng tamang asal, disiplina at malasakit sa kapwa. Kung ito ay maituturo sa paaralan, mas magiging matibay ang puso at isipan ng mga bata. Hindi lang para sa exam, kundi para sa totoong buhay. Isipin natin, kung bata pa lang, natutunan na natin na ang tunay na yaman ay nasa pagpapakatao, hindi sa pandaraya o panlalamang, edi mas konti sana ang corruption ngayon. Mas marami sanang leader na inuuna ang bayan, hindi bulsa. Kaya malinaw, kung kulang ang konsensya sa edukasyon, magiging marupok ang lipunan. Hindi matibay ang pader kung mahina ang pundasyon. At dito pumapasok ang tanong, handa ba tayong maniwala na ang tunay na solusyon ay hindi lang dagdag na batas, hindi lang dagdag na proyekto, kundi dagdag na values, dagdag na malasakit, at dagdag na konsensya sa bawat aralin? Mga kapatid, ang edukasyon ay daan tungo sa kaalaman. Pero kung walang konsensya, ang kaalaman ay nagiging sandata ng kasakiman. Kaya malinaw, kung kulang ang konsensya sa edukasyon, magiging marupok ang lipunan. Hindi matibay ang pader kung mahina ang pundasyon. Dito hinuhubog hindi lang utak kundi puso. Kung saan ang tama at mali ay dapat klaro at totoo. Pero isipin mo, sa dami ng subjects na pinapasan, gaano kalaki ang espasyong para sa tamang paraan? Grades, rankings, medals ang binibigyang halaga, pero ang tibay ng konsensya madalas naluluma. Ano ang silbi ng talino kung gagamitin lang sa daya? Ano ang ganda ng honor roll kung wala namang malasakit sa kapwa? Ang tunay na edukasyon hindi lang sa papel na susulat, kundi sa desisyon ng bata kung siya ba ay tapat. Kaya kailangan ng curriculum. Hindi lang utak ang pinapanday, dapat puso at konsensya ang sabay na inaakay. Dahil ang talino kung walang tamang direksyon ay sandata ng kasamaan, hindi ng solusyon. Kaya kabataan, guro, magulang at lipunan, sama-samang hubugin ang konsensya ng isipan. Dahil ang bansang may matalinong kabataan na may dangal,
Hinding-hindi luluhod sa tukso ng gahamang pamamalakad na mapanlambat at kasuklam-suklam. At kung sisimulan ito ngayon sa loob ng 10 taon, may mga pamilyang uusbong na puno ng konsensya at aral na totoo at buo. At paglipas pa ng maraming taon, baka ang Pilipinas ay mamuhay na tunay na may dangal at kapayapaan. Dahil ang puso't isipan ay puno ng konsensya at pagmamahal, dito magsisimula ang pagbabago, dito titibay ang ating bayan. Madalas natin marinig ang salitang konsensya, pero naitanong mo na ba sa sarili mo, ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng kalayaan ng konsensya? Ang kalayaan ng konsensya ay hindi lang kakayahang mamili. Hindi lang ito simpleng pagpili ng kanan o kaliwa, oo o hindi. Ito ay ang kakayahan ng isang tao na piliin ang mabuti kahit na mahirap, kahit na may tukso, kahit na walang pumapalakpak. Kung wala ang kalayaan ng konsensya, ang talino ay nagiging sandata ng kasakiman. Ang galing sa negosyo ay nagiging kasangkapan ng pandaraya. Ang may kapangyarihan sa politika ay nagiging laruan ng mga gahaman. Kaya dito natin makikita, ang tunay na kalayaan ay hindi yung magawa mo ang lahat ng gusto mo. Ang tunay na kalayaan ay yung kaya mong kontrolin ang sarili mo. Kaya mong isantabi ang pansariling interes para sa kabutihan ng kapwa. Isipin mo kung bawat Pilipino ay lumaki na may matibay na kalayaan ng konsensya, gaano kaya kasaya at kasagana ang bayan natin ngayon? Hindi ba't mas kaunti ang tiwali, mas kaunti ang magnanakaw sa kaban ng bayan, at mas marami ang tunay na naglilingkod? Mga kapatid, ito ang pundasyon na dapat nating isauli at ibalik. Sapagkat kung wala ito, mananatiling marupok ang ating lipunan, parang bahay na nakatayo sa buhangin. At dito nagsisimula ang hamon. Paano nga ba natin mapapalago at maipapasa ang kalayaan ng konsensya sa susunod na henerasyon? Abangan, dahil ito ang tatalakayin natin sa pagpapatuloy ng seryeng ito. At ngayon, lalo nating sisilipin ang puso ng usapan. Ano ba talaga ang laman ng kalayaan ng konsensya? Hindi ito abstract na salita lang na ipinapasa-pasa. Ito ang praktikal na daan kung paano tayo gagawa ng tama, araw-araw, sa maliit at sa malaking bagay. Una, ang kalayaan ng konsensya ay paninindigan. Hindi lang ito basta pag-iisip, ito ay kilos. Kapag tinanong ka kung magtatanggap ka ba ng pera para tumahimik, hindi lang dapat sagot mo ang hindi dahil ayaw mong mahuli kundi dahil sa gitna ng iyong dibdib, alam mong mali ito at hindi mo papayagan sa sarili mo. Yan ang paninindigan. Ikalawa, ito ay katapangan. Madalas, ang pagkilos ng ayon sa budhi ay may kaakibat na panganib. Mawalan ng trabaho, mawalayan ng oportunidad, madamay sa intriga. Ang tunay na konsensya kapag malaya, handang mag-suffer for the right reason. Hindi ito kawalan ng takot. Ito ay pagharap sa takot dahil mas mahalaga ang tama kaysa sarili. Ikatlo, ito ay control sa sarili, self-mastery. Hindi tunay na malaya ang taong alipin ng tukso. Ang tao na may malayang konsensya kayang magsabi ng hindi sa maliit at sa malaki. Kahit sa maliit na pandaraya sa exam, sa maliit na lagay sa opisina, hanggang sa malaking suhol para pumili ng kontraktor. Ikaapat, ito ay malasakit sa kapwa. Ang budhi na malaya ay hindi selfish. Kapag sinabi mong huwag nating gawing personal at tunay mong ipinapakita na iniisip mo kung paano makikinabang ang marami, hindi lang sarili, lumalawak ang pananaw at lumiliit ang espasyo ng mga gahaman. Ikalima, ito ay integridad, hindi nagpapanggap. Ang sinasabi mo sa simbahan, sa bahay at sa publiko ay iisa. Parehong paninindigan, walang dalawang muka. Ito ang dahilan kung bakit nasisira ang tiwala kapag ang leader ay nagsasabing para sa Diyos pero kumukuha sa kaban ng bayan. Ang tanong, ano ang pwedeng gawin araw-araw para palakasin ang kalayaan ng konsensya? Ang kalayaan ng konsensya ay sinusukat sa pagkakapareho ng asal, sa bahay, sa trabaho at sa komunidad. Kapag pareho ang sinasabi at ginagawa, kahit walang ibang nakatingin, doon lumalalim ang tunay na integridad. Hindi lang honesty awards, kundi pagbibigay pugay sa mga taong nanindigan sa tama kahit mahirap. Halimbawa, isang empleyado na tumanggi sa suhol o estudyanteng nagsabi ng totoo kahit bumagsak. Ang ganitong pagkilala ay nagtuturo na ang konsensya ay may halaga sa lipunan. 9. Community accountability. Magkaroon ng bukas at malinaw na kasunduan sa komunidad na hindi lang batas ang susundin, kundi pati boses ng konsensya. Sa barangay, paaralan o opisina, pwedeng magkaroon ng simpleng forum
kung saan tinatalakay ang mga desisyon batay sa moral na pananagutan. 10. Spiritual and moral anchoring. Ang relihiyon o pananampalataya ay mahalaga pero higit pa sa ritual, dapat itong magturo ng personal na paninindigan. Ang tunay na pananampalataya ay nasusukat kung kaya mong piliin ang tama kahit walang pumupuri, kahit pa ikaw na lang ang natitira. Kaya huwag kang aalis dahil marami pa tayong tatalakayin. Episode 4, Politika at Konsensya. Sa mundo ng politika, madalas sinasabi kung may konsensya ka, talo ka. Masakit pakinggan pero totoo. Lalo na tuwing eleksyon, parang laging panalo ang may makapalang mukha at talo ang mga tapat. Bakit? Dahil ang sistema ay binabaluktot ng pera, impluensya at kasinungalingan. Pero dito pumapasok ang tunay na sukatan ng tao. Ang konsensya ang nagsasabi, hindi lahat ng bagay na bibili. Mahalaga lahat ng boto dapat di binibinta. Kung tahimik kang nakikinig sa loob mo, maririnig mo na ang totoo. Mas mabuting matalo ng marangal kaysa manalo sa daya. Ang problema sa panahon ngayon, ang pagsunod sa konsensya ay parang paglangoy laban sa malakas na agos. Kung politician ka na may malasakit, madali kang lamunin ng mga kasabwat na sanay na sa maruming laro. Kaya kung mahina ang dibdib, dudurugin ka ng sistema. Pero kung matibay ka, ang mismong lakas ng loob na yan ang magiging sandata mo. Sa bawat boto, sa bawat vote buying, sa bawat pirma, sa maling proyekto, tanong, kaya ko bang ipaliwanag ito sa sarili ko kapag ako na lang mag-isa? Dahil hindi pera, hindi posisyon, kundi ang sariling konsensya ang hahabol sa iyo hanggang sa huli. Sa politika, oo, minsan talo ang may konsensya. Pero sa mas malalim na laban, laban para sa kaluluwa ng bayan, sila ang tunay na panalo. Episode 5, Pamilya. Ang unang paaralan ng konsensya. Mga kaibigan, kung saan ba talaga unang nahuhubog ang konsensya ng tao? Hindi sa kongreso, hindi sa korte, hindi agad sa eskwelahan, kundi sa loob ng tahanan. Ang pamilya ang unang paaralan ng ating puso't isipan. Dito unang natututo ang bata kung ano ang tama at mali. Kapag nakita ng anak na ang magulang ay nagsasabi ng totoo kahit walang nakakakita, natututo siyang pahalagahan ng katapatan. Pero kapag nasanay siyang makita ang daya, kasinungalingan o kawalang malasakit sa kapwa, doon din unti-unting nahuhubog ang pagkasira ng konsensya. Sa pamilya rin nagiging totoo ang freedom of conscience. Kasi dito, hindi lang aral ang tinuturo, kundi halimbawa. Hindi sapat na sabihing maging mabait ka kung ang magulang mismo'y marahas. Hindi sapat na sabihing huwag magnakaw. Kung nakikita ng bata na ang laman ng mesa ay galing sa pandaraya, dito natin makikita na ang tunay na kalayaan ng konsensya ay hindi lang ideya, ito ay pamana. At ang pamanang ito kung sisimulan sa pamilya ay magiging matibay na sandigan ng isang malinis na lipunan. Kaya bago tayo magturo sa eskwelahan, bago tayo magpanukala sa gobyerno, bago tayo magreklamo laban sa mga tiwaling politiko, tanungin muna natin ang sarili natin. Ano bang halimbawa ang naipapasa ko sa loob ng aking tahanan? At mga kaibigan, dito nagsisimula ang pinakamahalagang aral. Kung ang konsensya ay unti-unting namamatay sa lipunan, baka dahil una itong hindi naingatan sa loob ng tahanan. Sa pamilya, nagsisimula ang lahat. Ang tahanan ng unang paaralan ng konsensya. Pero madalas, dito rin natuturo ang maling aral. Kapag sinabihan ng magulang ang anak na, "Anak, dapat wise ka," maganda sana ang ibig sabihin. Matalino, marunong magdesisyon, may foresight. Pero sa ating kultura, nadungisan na ang salitang ito. Ang pagiging wise ay nagiging kasing kahulugan ng pagiging tuso. Hindi na lang pagiging praktikal, kundi pagiging mapagsamantala. Minsan pa, mismong mga nakatatanda nagbibigay ng maling aral sa maliit na paraan. Isipin mo ito, kapag inutusan ng bata at may natirang sukli, ibinibigay iyon bilang pabuya. Simpleng pasasalamat, simpleng bonus. Pero unti-unti, nagiging nakasanayan. Sa simula, sapat ang sukli para mapasaya ang bata. Pero kalaunan, hindi na sapat ang salitang salamat. Ang kabutihan ay nagiging may presyo. At dito nagsisimula ang masakit na realidad. Ang mabuting gawa, kapag laging may kapalit, nagiging transaksyon. Yung service ay nagiging negosyo. At sa isipan ng bata, unti-unting nagiging normal na ang kabutihan ay hindi libre, kundi laging may bayad. Ito ang kultura na tahimik na ipinapamana ng maraming pamilya. Simpleng pabuyang sukli, simpleng maling diskarte, kalaunan nagiging training ground ng corruption. Ang bata natututo na ang pagiging wais ay hindi tungkol sa talino, kundi tungkol sa pagiging tuso.
Kaya tanong ko, kung sa tahanan mismo hindi na itinuturo na ang salamat ay sapat na, saan pa matututunan ng bata ang tunay na kalayaan ng konsensya? Lumalaki silang wala ding ganon. At balang araw, sila na naman ang magiging politiko, leader, or kawani ng gobyerno. At mga magulang na wala ding konsensya, gumawa ng mga krimen at anomalya. Ngayon dahil umabot ka hanggang sa episode na ito, ibig sabihin, interesado ka. So salamat sa patuloy mong pagsuporta. At kung ang tahanan ng unang paaralan ng konsensya, ang paaralan naman ang susunod na esensya. Dito hinuhubog hindi lang utak kundi puso, kung saan ang tama at mali ay dapat klaro at totoo. At higit sa lahat na marangal. Paano kung hindi rin siya nakapag-aral? Anong ugali na naman kaya ang kanyang ipapamana? Dahil sa tahanan nagsisimula ang ugali ng tao, mabuti man o tuso, dito hinuhubog ang isip ng bata kung magiging tapat o mapagsamantala sa susunod na henerasyon. Kapag itinuro ang tama, nagiging puhunan ng konsensya at dangal, ngunit kung tuso ang gawain, tutubo itong parang damong ligaw. Ang pamilya ay parang paaralan na walang diploma, pero dito nakatala ang leksyon na dala hanggang pagtanda. Kung ang bawat tahanan ay puno ng pagmamahal at konsensya, sa loob ng 10 taon, may lipunang may dangal at kapayapaan sa bansa. At kung mas pahahabain pa ang panahon ng pagsasanay na ito, baka makita natin ang Pilipinas na tunay na maunlad, makatarungan, at ang puso ng bawat mamamayan puno ng malasakit at pagkakaisa. Ang huling paalala. Ngayong natapos na natin ang ating paglalakbay mula paaralan, lipunan, politika at tahanan. Malinaw na isa lang ang ugat ng lahat ng problema, ang kawalan ng konsensya. Kung bata pa lang ay natutong mangupit ng sukli, kung magulang ay nagturo ng pagiging tuso, kung leader ay lumaking makapal ang mukha, kung pamilya ay nasanay sa mali, anong klaseng kinabukasan ang ating hinihintay? Ngunit tandaan, hindi pa huli ang lahat. Kung simulan ito ngayon, sa loob ng 10 taon, may mga pamilya ng puno na ang puso ng konsensya. Paglipas pa ng maraming taon, baka ang Pilipinas ay mamuhay na ng tunay na may dangal at kapayapaan dahil ang puso at isipan ay puno ng konsensya at pagmamahal. Kaibigan, ang tanong, ikaw ba ay makikisama sa agos ng bulok na sistema o sisimulan mong baguhin ang maliit na mundong ginagalawan mo, ang sarili at ang iyong pamilya? Dahil sa huli, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa konsensya ng iisang tao. At baka ikaw na ang hinihintay. Dahil sa bawat kabanata ng ating buhay, sa tahanan, sa paaralan, sa lipunan, at sa politika, lagit-laging babalik ang tanong, nasaan ang konsensya? Kung ang bawat isa'y magsisimula sa maliit na hakbang, hindi magtatagal at ito'y magiging alon ng pagbabago. Kung simulan ito ngayon, darating ang panahong may dangal ang bawat pamilya, may tapang ang bawat mamamayan, at may tunay na katarungan ang lipunan. Kaya't ngayong natapos na ang ating serye, naway magsilbi itong paalala at panawagan. Ang tunay na pagbabago ng bayan ay hindi lang nasa leader, kundi nasa puso at konsensya ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino at mabuhay ang Pilipinas.